At dahil nga sa patuloy na tensyon dito sa South China Sea o dito sa West Philippine Sea at bahagi na rin mga kapatid ng patuloy na pagpapalakas ng ating alyansa sa maritime defense dito sa France mga kapatid. Pransya, baari daw sila mag-supply ng mga kagamitan sa Pilipinas katulad na lamang ng submarine. Wow! Alamin natin tong balitang to mga kapatid mula rito sa GMA News. Samahan ninyo ako. Siyempre manonood tayo ng balita. Bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo, samahan ninyo ako mga kapatid bilang isang Pilipino. Di mo naman kailangan humawak ng barel o humawak ng sandata at pumunta ng West Philippine Sea para makipaglaban. Siguro sa ngayon mga tol, since ayaw naman natin ang gera, sapat na bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan at hindi kasusuporta sa naratibo ng mga pro-China na gustong baliktarin ang katotohanan mga tol. Sapat na siguro yung maging pro-Filipino ka. Isang Pilipinong naninindigan mga tol na ang West Philippine Sea ay atin. At bilang pagkilala sa West Philippine Sea na ating soberanya, malamang hindi ka susuporta. Doon sa mga taong ginagawa pang tropa itong mga Tsekwa na gustong umangkin ang ating soberanya, di ba? So panoorin natin tong balitang to mga kapatid. Bilang bahagi ng pagpalakas sa modernization ng military defense sa Pilipinas, nakahanda raw ang France na mag-supply ng gamit sa AFP gaya ng submarine. Wow! Kaya unang balita si JP Nakikita mo talaga dami nakasupport sa Pilipinas Soriano. Matapos ang pinakamalaking joint exercise sa West Philippine Sea ng Pilipinas at France ngayong taon, asahan na raw ayon sa Embahada ng France na mas lalo pang lalakas ang ugnayan ng dalawang bansa at masusundan pa ang maritime cooperative activity. So asahan na daw natin yan mga tol mula sa embahada o sa embassy ng France na madadagdagan pa o masusundan pa itong mga joint maritime defense activity dito sa West Philippine Sea na napansin o napuna ng AFP at ng Philippine Navy na nababawasan mga tol yung pagiging agresibo ng China kapag meron tayo mga superpower country na nakakasamang maglayag dito sa West Philippine Sea. Kung tayo lang mag-isa, lumilipad man o naglalayag, lumalapit ang China at dinidikitan tayo to the point na magkikiskisan na yung mga barko natin, mga tol. Dito napakalayo nila. Wala silang masabi, wala silang say. Doon mo makikita mga kapatid, iwas sila sa mga malalaking bansa rin na makapangyarihan Ang kaya lang talaga nilang bulihin mga maliliit na bansa lang. Kagaya raw ng sabay na paglipad sa himpapawid nitong Biyernes sa West Philippine Sea ng FA-50 ng Philippine Air Force at ng Rafale jet mula sa French Navy sa ibabaw ng flagship carrier ng France, ang Charles de Gaulle. It gave also once again an important possibility of exercise between the two armed forces, and that's really the intent of the letter of intent to create more strategic intimacy between the two armed forces, and those port calls, those exercises really contribute to it. Sa pagpasok ng Administrasyong Marcos, pumasok din ang Pilipinas sa mga kasunduan para palakasin ang maritime cooperation, defense and security sa iba't ibang bansa gaya ng France, Australia at New Zealand. Diba? Hindi lang naman Amerika mga tol, yung mga kaalyado nating bansa na iniimbitahan natin para maglayag dito sa West Philippine Sea. Nakatutok lang talaga ang mga pro-China mga kapatid dito sa Amerika at gusto nga nila ipagtabuyan tong Amerika. Bakit? Alam niyo na mga tol kung saan galing to mga pro-China, di ba? Bukod pa ito sa trilateral partnership ng Pilipinas sa Japan at Amerika. Sabi ng France, ang ginagawa nilang pagpapalakas pa ng suporta sa Pilipinas pagdating sa maritime defense and security at ekonomiya ay wala raw kaugnayan sa hakbang naman ng Amerika na pagbabawas ng aid sa iba't ibang bansa. Our roadmap was designed at the time and we are currently implementing, so no link with whatever situation in the US or elsewhere in the world. At buti na nga lang hindi tayo kasama o exempted ang Pilipinas
doon sa aid freeze ng Amerika mga tol. At tuloy-tuloy pa rin yung kanilang suporta sa modernization ng ating sandatahang lakas. Lalong-lalo na ngayon mga tol na kailangan talaga ngayon ng ating sandatahang lakas na tila ba napabayaan ng napakahabang panahon, ilang dekada mga tol, no? Hindi man lang tayo napalakas. Biruin mo napag-iwanan talaga tayo. Kung titignan mo, napag-iwanan ng Pilipinas. Yung ibang mga kapitbahay nating bansa, malalakas ang puwersa nila, malalakas ang hukbo nila sa atin. Mga tol, yan eh. Siguro iniisip ng ating gobyerno nitong mga nakaraang administrasyon, mga nagdaang administrasyon, no? Mga ang kalaban lang naman nila, mga rebelde lang naman at saka mga terorista rito sa Pilipinas eh. Hindi na siguro kailangan nung palakasin pa yung hukbong sandatahang pandagat. Diba? Hindi naman natin akalain mga tol na darating ang panahon na external threat na pala ang kakaharapin natin. Pero gayon pa man mga tol, ang Pilipinas ay archipelagic country mga tol. Napapalibutan tayo ng katubigan eh. Dapat talaga marami tayong barko. Yun ang dapat design natin. Ang problema mga kapatid, wala, napabayaan eh. Bahagi niyan ang kahandaan nilang mag-supply ng kagamitan sa AFP para tumulong sa pag-modernize ng military defense capabilities sa ilalim ng Horizon 3. Natanggap na raw ng Embahada ng France ang request for information mula sa Pilipinas para makapag-canvas ang AFP ng mga equipment na gawang France, kabilang ang submarine. Itinuturing ang naval group ng France bilang isa sa nangunguna sa buong mundo pagdating sa paggawa ng submarines, gaya ng mga nuclear-powered ballistic missile submarine na isa sa pinakahuling nabuo ng France. So hindi yan ibibigay bibili ng Pilipinas siya, nagka-canvas tayo. Pero willing ang France na bentahan tayo, mga tol. Dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na interesado ang Pilipinas na kumuha ng submarine para palakasin ang defense capabilities ng Pilipinas. Pero uunahin daw muna ang pagbili ng anti-submarine capabilities o yung mga equipment na kayang makadetect ng submarine at depensahan ang katubigan ng Pilipinas mula rito. Kasi lalong-lalo na ngayon mga tol, ang China may bagong dinidevelop na submarine na kayang magkarga ng nuclear warheads mga tol na ipantatapat nila, ipanlalaban nila sa US Typhoon missile. Diba? Kasi nga, sila dun gigil na gigil sila dun mga tol eh. Ilang beses na nga nilang sinasabing alisin ang Pilipinas yun pero deadma ang Pilipinas mga tol. Bakit natin sila papainggan? Diba? Bakit natin sila susundin? Ano ba nila tayo, tuta? Ito ang unang balita, JP Soriano. Kung titignan mo mga tol, no? Sa kinikilos ng China, makikita mo talaga na kung gaano sila kailag dito sa weapon ng Amerika. Kasi hindi naman ganyan yung reaction nila dito sa BrahMos missile, 'di ba? Na galing India. Tapos meron pang isang binebenta ang India sa atin, missile system rin, pero short range missile nga lang siya. Pero mula nung dinala rito, mga kapatid, yung mid-range missile capability na Typhoon missile nung April 2024, talagang matindi na ang pagtutol at pag-alma ng China rito. Dahil nakita nilang etong sandatang to, talagang malaking balakid sa atin to para sakupin natin ang West Philippine Sea. Sobra mga tol. Sobra ang balakid talaga sa kanila noon. Lalo-lalo na ngayon mga kapatid na magpahanggang ngayon, nasa Pilipinas pa rin yan, galit na galit ang China. At ngayon nga, gumagawa sila, nagde-develop sila ng submarine na kayang magkarga ng nuclear daw na ngayon ay nakahanda ng gamitin mga tol para targetin para targetin yung mga missile location dito sa Pilipinas na merong Typhoon missile mga tol. No. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Sa tingin mo ba kailangan ng sumunod ng ating gobyerno dito sa panawagan ng China na alisin itong US Typhoon missile para mabawasan ang ating pangamba na baka salakayin tayo ng China, o manatili yan dito para meron tayong depensa kapag sasalakayin tayo ng China? Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.